Hello dear teachers! This is my first time po sa paggawa ng tutorial for making animated video background as per request po ng isa sa ating subscriber. Hopefully, makatulong po itong basic tutorial na ito in making video background. So ngayon po, ituturo ko po kung paano gumawa ng animation background po sa ating paggawa ng mga video lesson. So, ang gagawin lang po natin is isi-search po natin si Canva sa Google. And then, click lang po natin yung plugin. So, ayan. Dapat po meron kayong account kay Canva. Kung wala po kayong account kay Canva, so, pwede po kayong mag-sign up kasi meron po sila dito na pwede kayong mag-sign up po sa kanila. So, gagawa po kayo ng sarili nyong account. Since po na si Teacher Tech ay meron na po account kay Canva. So, ayan, dalawa po yung account ko sa Canva. So, i-click ko na lang po yung aking account para po dalhin po niya tayo sa kanyang interface. Kapag nandito na po tayo sa interface ni Canva, ayan po, since po kung kayo ay mga bago pa lang sa paggamit ni Canva, meron po tayong create design. So, ayan. Ito po, ayan. Ito po yung create design. So, ito po ang i-click ninyo sa mga bago. Ano po? Sa mga bago po yan. Kapag wala pa po kayong nagagawa kay Canva. So, meron na po akong mga design na nagawa. So, ito po. Ayan. Kapag nakagawa po kayo ng sarili ninyong design kay Canva, yan, masisave po yan sa inyong all your design. Ito po, yung all your design. So, i-click lang po natin si all your designs. Lahat po ng ginawa ninyong design yan ay nandyan na po. So, makikita niyo po yung mga yan. So, pwede niyo pong balik-balikan tong mga to. So, kung gusto po ninyo siyang i-edit, pwede rin po as long na naka-save po sa inyong all your design. So, ayan po. So, since po bago kayo, paano ba tayo gagawa? Paano natin siya uumpisahan? So, click po natin tong create design. So, ayan. Pag-click po natin kay create design, so, ayan po, lilitaw po yung mga pwede po nating gamitin na mga draft po. Ayan. So, kahit YouTube, meron po siya. So, ayan, marami po siya. Scroll down nyo lang po, marami po kayong pagpipilian. Since po nagagawa tayo or isi-share ko kung paano ko po ginawa yung aking background animation, ayan, punta po tayo dito sa presentation. So, click lang po natin ito. Ayan, click lang po natin yan. Pag na-click na po natin yan, yan. So, gagawa na po tayo ng sarili po nating design. So, ayan. Ito po. Dito po tayo. Dito sa surface po na ito, dito tayo gagawa. Pero, paano ba natin siya uumpisahan? So, tingnan po natin. Dito sa templates, ayan po. Ayan, dito sa sides. Makikita nyo, merong templates, may upload, may photos, may elements, may text. Po, may text, may audio, mayroong video. So, ayan po. So, may mga ganyan po. So, una po, pupunta tayo dito kay elements. So, ayan po ha. Pakita ko muna po. Elements. So, ito po si elements. Dito po tayo pupunta kay elements. I-click po natin yan. So, ayan. Pag kinlik po natin si elements, so, ang makikita po natin dito is maraming design. So, ayan po, no? Ito po kasing mga nasa taas na to, yan. Mga recently used. Ito na po yung mga ginamit ko dati po yan. So, nakasave pa rin po siya. Yan, yung mga recently used, yung mga features, yan po. Yung mga pinag-i-scan ko po sa paggawa ko po ng aking video. So, dito po tayo. Scroll down lang po natin. Yan, punta po tayo kay frames. Ayan, yung shape frames. Ayan, kung nakikita nyo po, ito po siya. Ayan, si frames. So, ayan, see all. Click nyo lang po yung see all para po dadalhin po niya kayo dun sa mga sizes po na gusto ninyong gawin sa inyong background.
So, si Teacher Ted po, ang ginagamit ko ay ito po. Ayan. Meron naman pong nakalagay na free. So, ibig sabihin, free to use po siya. So, click lang po natin siya. So, kapag na-click natin, eto na, nandito na po siya sa ating paggawa po ng design. So, ayan po. Ida-drag lang po natin siya. Ayan. Kuhanin natin po yung sukat. Ayan. Hanggang matanggal po yung kulay puti. So, ayan po. Meron na tayong background. So, ayan po. And then, after that, kung gusto po nating maglagay ng puno, so, search lang po natin. So, ito. Meron po tayong search para mas madali po natin siyang hanapin. So, ayan. Ito po si search. Ayan. Ito lang po. Clear lang po natin siya. So, ayan po. Kapag gusto nating maghanap ng puno, so, type lang po natin is yung tree. Kapag nag-type mo na yung tree, then, enter lang po natin. So, ayan po. No? Dadalhin po niya tayo sa mga iba't ibang designs ng puno. So, ayan po. Nasa sa inyo kung ano po yung mga puno na gusto ninyo. So, click lang po tayo. Kung ito, click po natin to. So, ayan. So, nasa sa inyo po kung paano nyo siya ilalagay. So, ayan. Kunyari po yung sa akin. So, ayan. Kunyari po. Ayan. I-design ko po siya na ganyan. Ayan. So, ayan po. Ayan. If gusto pa natin ng ibang puno, ayan. So, click lang po. Ayan. Nasa sa inyo po kung ano po yung mga designs na gusto niyo ilagay. So, click lang po natin. Kunyari, nasa malayo siya. So, nakapag-insert na po tayo ng mga puno. Ngayon po, gusto niyo siyang lagyan ng ulat. So, ang gagawin lamang po, gaya ng sabi ko kanina, search lang po natin siya. Search lang po natin yung clouds. So, dadalhin po na tayo kay clouds. So, ayan po yung mga clouds. So, kayo na po ang bahalang pumili kung gusto niyo siyang lagyan ng clouds. Or kung gusto niyo siyang lagyan ng sun, so pwede rin, search lang po natin sa sun. So, ayan po, ang lily pad. Po na po. So, ayan. Marami na pang lily pad dyan na sun. Na gusto po natin. So, si Canva po kasi, meron siyang mga image na gumagalaw. Meron yung mga image na steady lang. So, ngayon po ay mag-i-insert naman tayo ng ulap or ng cloud. Since po si Teacher Ted ay hindi na po kailangan gumamit na, hindi ko na po kailangan maghanap or mag-search pa ng ating elements kasi meron na po ako mga nagamit before. So, pupunta lang po ako doon sa recently used. So, ito po yun, yung recently used. Yung mga ginamit po natin elements po sa ating paggawa po ng ating background. Ngayon, kung wala pa po kayo na nasi-search, so ito lang po. So, pwede po kayong mag-search sa na gusto nyo, ng flowers, ng clouds, tree, fence, gaya pa nila. Enter lang po sa pag-search. Po, para dalhin po kayo dun sa mga designs or elements na gusto po ninyong gamitin sa inyong background. So, dito po sa ating recently used, i-click ko lang po itong see all. Ayan. Para mapunta po ako dun sa mga recently used po na pinaglalagay ko before. So, ayan po yung mga ginawa ko po dati. So, mag-insert lang po ako ng sun. So, since nagamit ko na po ito before, ayan, free po yung nakalagay. So, pwede po natin siyang gamitin. So, click lang po natin. Ayan, pwede po natin siyang i-resize. Ayan po. I-move lang po natin yung arrow sa baba para ma-resize po. So, ayan. Pwede po nyo ilaki dun sa size po na gusto niyo. So,
So, ayan. Dito ko po siya ilalagay sa may gilid. So, yan. So, gusto ko pong nasa likod siya ng puno. So, dun lang po tayo sa, click lang po natin tong posisyon. Yan. Click lang po natin yung backward. So, gusto ko naman pong maglagay ng fence. Ayan. Since si Teacher Ted po may nagamit na. So, ayan. Nag-i-insert na lang ako. Pero, kayo po, as a beginner pa lang, nagagawa ng inyong background. Lagi lang po kayo sa search. Yan po. Ito po yung napili ko na fence. Ayan. So, ilalagay lang po natin siya dito. So, ayan po, no? So, pwede po natin siyang i-resize doon po sa gusto nyo. At the same time po, kapag okay na kayo dyan sa size niya, ayan. So, pwede nyo siyang i-copy paste. Copy. So, paste lang po natin. Hanggang matapos po natin yung ating text. So, ayan po, no? So, since na meron na nailagay na po natin yung fence, so, i-ano po natin yung pinakalas na fence natin, backward lang po natin. Ayan. Ayan po. Next po, is lalagyan po natin siya ng bulaklak. So, ayan po. Kukuha lang po ako sa aking recently used. I-click ko lang po. Ayan po. Meron din po ito sa ating element. So, i-search nyo lang po yung flower. Lilitaw po yung mga bulaklak na gusto niyo ilagay sa inyong background. So, ililiit ko lang po. Ngayon ang sabi ko po kanina. Kapag gusto niyo siyang i-resize, so, ayan, i-drag nyo lang, i-resize nyo lang po dun sa may gilid. So, ayan, so, ilalagay ko po siya dito. Ayan, kung gusto ko po lahat yan, meron, ayan, click lang po natin yung copy, and paste po. Ayan. So, ayan po, sug lang po natin ng konti. Ayan po, meron na tayo flower. So, ayan po, no? Kung napapansin po ninyo yung mga bulaklak is gumagalaw o animated. So, kung gusto nyo pong ilagay sa museum, so, ayan, pwede po natin siyang i-click. Ayan, nasa sa inyo po kung saan nyo siya gustong ilagay. Then, resize lang po natin ulit. Medyo bumabagal na po yung ating laptop. So, ayan. So, nasa sa inyo po kung saan nyo siya gustong ilagay. Ayan. So, ako gusto ko siya, kunwari, dun ko muna siya nilagay. So, ayan po, meron na tayo animated background. So, after that po, na nagawa na natin ang ating background animation. So, gusto mo naman siyang lagyan ng audio. So, paano po ba natin siyang lalagyan ng audio? So, dito lang po sa may gilid. Ayan po, yung kagaya kanina, yung sa may part po ng elements. So, ayan, yung upload. So, dyan po natin makikita si audio. So, ito po si audio. So, i-click nyo lang po si audio. So, ayan, marami po tayong mga pagpipilian po ng mga audio na gusto po ninyong ilagay sa inyong background. So, pipili lang po kayo dito ng mga gusto ninyo. Since si Teacher Ted po kasi, ang ginagamit ko po ay ito. So, play lang po natin. So, ayan po yung ginagamit ko. Tapos, free pa siya. So, siya po ang ilalagay po natin. So, i-click lang po natin si Happy Whistle. Ayan po. Pag nandito na po tayo sa ating interface. So, ang ating audio is nandito po sa may baba. Ayan. Ayan po. Automatic po siyang ilalagay na Canva sa ating pag-i-edit ng ating background. So, kung gusto mo siyang i-play, so, punta lang po tayo dito sa taas. Ayan. Play lang niya siya.
ayan po, kapag na-insert na po natin yung ating audio, so wala na po kayong kailangan i-edit, wala na po kayong idadagdag. So, feeling niyo okay na po sa inyo yung inyong ginawang background. So, paano po natin siya i-download? So, ayan po. Nakikita po ninyo itong download dito sa taas, sa may gilid po. Ayan. Ito po. Ayan. Ito po, ayan yung ating kung paano natin siya ma-download. So, kung gusto, ito naman po ang title design presentation. Kung gusto niyo yung lagyan ng title yung inyong background, so pwede po. Mag-type lang kayo, kunyari, background 01. So, ayan, kunyari, yan po yung ano ninyo, title ng inyong background 01. So, ayan, then click lang po natin itong download. Kapag na-click po natin itong si download, ayan po yung lilitaw. Ayan, file, type. Dito sa file type po, ayan, click lang po natin yung arrow sa ibaba. Ito, ayan, arrow sa ibaba. Ayan, pwede po natin siyang i-save as PNG, JPEG, PDF, suggested po yung nakalagay, PDF print, SVG, MP4, GIF. Ayan, kapag GIF, no sounds po siya. So, pwede po natin siyang i-save dyan dun sa format po na gusto nyo. So, ang gusto ko is video. So, ang i-click ko po yung MP4. Yan. Kapag na-click ko na po si MP4, syempre, click nyo lang po itong download. So, automatic po, i-download po siya ni Canva. Ayan. So, preparing your design. So, yan. Nagda-download na po siya. Dina-download na po niya yung finish na background po na ginawa ninyo para sa inyong video lesson or kung ano man po yung purpose ninyo sa inyong paggawa ng background. So, wait lang po natin yung pag-download. So, ayan po. Once po na na-download na yung ating ginawang background, so, makikita po ninyo dito sa may baba na na-download na po siya. So, ayan. Si background 01 MP4. So, ito yung inyong tinype po na title ng inyong background. So, ngayon, titingnan po natin siya dun sa ating file. Siyempre, dahil dinownload natin, pupunta po tayo sa ating file. So, ayan. Click po natin itong downloads. So, ayan, downloads. So, ayan na po siya. So, ayan. Once na na-download na po siya, so play lang natin. Tingnan natin kung maganda po ba yung kinalabasan ng ating ginawang background. So, yun po. So, ayan po. Gaya nga ng sabi ko, pwede kayong mag-insert or ang kahit na anong elements po na gusto niyo using Canva. Napaka-useful po ni Canva para sa atin, especially sa mga ginagawa po nating mga background.